Dahil landlocked ang probinsya ng Tarlac, livestock raising o pag-aalaga ng farm animals ang isa sa ikinabubuhay ng mga tao rito. Katunayan, nakilala rin ng Tarlac sa pag-aalaga at pagpaparami ng kambing. Ang Tarlac kasi ang #1 pagdating sa goat meat production sa buong Central Luzon. Matagal nang kasama sa mga putahing Pilipino ang kambing. Pero alam niyo ba mga kapuso na may iba't ibang klase ng kambing dito sa Pilipinas? 4 to be exact, at isa lang dito yung native, yung iba daw ay imported. Yan ang ating aalamin ngayon dito sa farm na ito sa Gerona, Tarlac. Ang Tarlac po mga kapuso, ang #1 producer ng kambing sa buong Central Luzon. Out of 44 goat breeding farms sa buong Pilipinas, 17 ang matatagpuan sa Tarlac. Hi, sir! Hi! Kumusta po? Si Mr. Noel Soliman po ay taga Philippine Goat and Sheep Association. Tama ba? Federation of Goat and Sheep. Okay, Federation of Goat and Sheep. Tama ba? 4 na iba-ibang klaseng breed ang matatagpuan sa Pilipinas ng mga goats? Nandito sa atin, oo. Una dito ay, of course, the Philippine goat. Ito yung native natin. Ano itsura nun? Ito ay suppose maliliit? Yeah. Example ng isang Philippine goat. Hindi siya kalakihan, lalaki siya, pero tinan mo ang size niya. Maliit, ang tenga hindi malaki, at medyo nakataas ang tenga, manipis ang katawan. Oo. Ang native na kambing lumalaki ng 15 hanggang 20 kilos ang bigat. Higit na mas malaki rito ang mga Saanen goats na mula pa sa Switzerland. Karaniwang pinararami ito para sa milk production. Kung gagawin tayo dito, makikita mo dito, Okay. ito ang tinatawag nating Saanen. Puting-puti! This is the queen of the dairy goats. Bakit queen? Sila ang pinakamaraming napoproduce na gatas. Oo. So they have that reputation, the queen of the dairy goats. So itong mga ganitong klaseng breed, you get it for the milk, not for the meat. Well, pwede rin sila sa meat, pero not so much. It's more of the milk. At wala talaga silang ibang kulay kundi puti lang? Yan ang typical kulay nila, puti. Inaalagaan at pinararami naman ang Boer goat at Anglo-Nubian para sa kanilang karne. Karaniwang lumalaki ito ng hanggang 60 kilos ang bigat. Okay. So ito yung mga yon. Ito sila. Wow, ang lalaki nila, no? Oo. Compare dun sa Philippine goat, ang lalaki nitong mga to, at yung ears nila hanggang dito, ang haba. Oo. Tsaka, dual purpose breed ito. Which means, pag dual purpose, pwede siyang meat, pwede siyang dairy. Anumang breed ng kambing, simple lang daw ang pag-aalaga. Kahit anong damo o halaman, kanilang kinakain, gaya na lang ng ipil-ipil, dayami at kakawati. Pero para hindi sila magsawa, mas makabubuti raw na salitan kada araw ang klase ng damong ipakakain. Sa probinsya ng Tarlac, specialty ang lechon kambing. Sa halagang 3,500 pesos, makabibili ka na ng buong lechon. Di hamak na mas mura sa lechon baka at lechon baboy. Pero mas mura man kumpara sa ibang lechon, hindi naman ito magpapahuli sa sarap at lasa. Sa lechonan na ito sa Tarlac City, si Henera ang eksperto sa pagluluto ng lechon kambing. Pagkatapos pong malinisan ng kambing at maalisan ng bituka, ayun po, ililitsyon na po natin siya. Para magkulay golden brown po, papayaran po natin siya ng soda. Mauna po sa ulo, yan, pababa. Yan, para pong iniilamusan mo lang. Tatali po natin yung panya para sigurado pong di po siya gumagalaw habang iniikot po. Para matanggal ang anggo o lansa ng kambing, papalamanan nila ito ng tanlad, bawang, dahon ng sibuyas, star anise, asin at paminta. Mano-manong iniikot ang kambing sa ibabaw ng baga para pantay ang pagkakaluto. After 3 hours, pwede nang tikman ang lechon kambing. Mga kapuso, wow! Lechong kambing. Dito kasi sa Pilipinas, hindi lang baboy at saka baka ang pwedeng lechonin. Eto, pwede rin ang lechong kambing. Parang lechon baka din po. Lechong baka rin. Oo, tsaka tupa po, ganyan din. Ayun. Wow, look at that. Wow, ito.
Ang init pa, kuya. Ito, madam. Wow. Mukhang ang lambot-lambot nga niya. O, pag tinignan mo parang... So, ito, dinidip dito? Oo po, dinidip. Pero actually, ang lambot-lambot niya. Oo, malambot po. Wow! Malambot na sa lechong baboy! Oo po. Tsaka wala siyang aftertaste. Yung iba kasing kambing parang may Anggo lasa may anggo Pero ito wala. Bakit kaya? Yung pong nilagay namin, madam, ingredients po na pampatanggal ng anggo. Harap! Wow, look at that. Tapos wala masyado siyang taba, very lean, it's low in cholesterol, so harap. Ang sarap niya. Mas healthy sa lechong baboy. Perfect. Kailangan lang talaga tama yung pagkakaluto at tama yung kambing na niluluto. Oh my gosh, look at that, oh. Oh. Hindi mo na kailangan ng ano eh. Hindi mo na kailangan ng kutsilyo. Nahuhulog na lang siya talaga ng naturally. Oh my gosh. Look at that. Look at that. Tapos halos walang taba. Sarap. Ang kasamahan ni Hiner na si Chinby, papaita naman ang ibinabanderang kambing dish. Ang mga nilinis na bituka, tuwalya at atay ng kambing pagkukuluan ng 3 oras na may halong luya para mawala ang lansa. Pag malambot na ang mga laman loob, hahanguin ito at hihiwain ng maliliit. Igigisa sa mantikilya ang sibuyas at bawang. Tapos po, ilagay na po natin yung laman loob ng kambing. Halo-haluin lang po natin sila hanggang sa magsama-sama na po yung sibuyas, bawang at saka po yung laman loob ng kambing. Lalagyan ng asin, paminta, luya at tubig. Pwede na po natin ilagay yung balat ng kalamansi. Ang balat po ng kalamansi, siya na po yung magbibigay ng pait dun sa papaitan po natin. Imbis po na dumi or apdo po ng kambing, balat na lang po ng kalamansi. Ang magiging diferensya naman po kasi nun, kapag po balat ng kalamansi, mas maputi yung sabaw kesa po dun sa apdo. Pag apdo po kasi medyo magda-dark yung kulay niya. Dadagdagan din ito ng katas ng kalamansi at siling haba. At para mas lumabas ang pait sa balat ng kalamansi, pipigain ito habang kumukulo. Saka ilalagay ang siling labuyo. After 5 minutes, ready to serve na ang papaitang kambing. Walang lansa. It's good na wala siyang lansa. Anghang. Nakatikim na kasi ako ng papaitan na ang ginagamit apdo. Mapait na mapait kasi talaga yon. Pero ito, dahil ang ginamit nila na pampapait ay balat ng kalamansi, nabibigyan niya ng citrus flavor yung dish. So actually, naglalaban yung asim at saka yung pait dito sa dish na ito. It's a new twist. Alam niyo ba na ang gatas ng kambing ang gatas na sinasabing nearest to mother's milk? Halos magkapareho raw ng components ng gatas ng ina ang gatas ng kambing. Hypoallergenic din ang goat's milk o mas mababa ang posibilidad na mag-trigger ng allergies. Wow! Ang galing ng mga kambing, alam na nila. Yung ganitong klaseng breed ng mga kambing, ito yung perfect for milking, yung Saanen breed. Parang trained na trained sila ha. Pagdating dito, alam na nila kung saan sila pupwesto. So meron 2 klase ng pagmi-milk sa kambing. Pwedeng manual at pwede rin gumagamit ng ganitong klaseng machine. Saan po yun nilalagay? Dito po. Yan. Hindi mo na masakit? Hindi naman po. Ganun lang pala kasimple. Yan na po. Ayun o, parang wala na siyang laman. So, ang isang kambing, gano'ng karami ang nakukuha natin May per day? 1 liter, 1.5, 2 liters po. Ah, okay. So,
Bukod sa paggamit ng machine, pwede rin ba yung mano-mano? Pwede rin po manual, ma'am. Paano po yun ginagawa? Ganito po. Press po dito sa taas, lock. Then, Parang madali lang ganyan po. Kailangan po wala po siyang babalik na gatas sa taas. Kailangan Kasi pag wala. bumalik po, masasaktan po siya. Pwede po siyang tumadyak po. Ayoko nang Ang mga gatas na aming nakuha dadaan pa sa proseso gaya ng pasteurization para mapatay ang mga bakterya. Pagkatapos, pwede na itong inumin. Hindi talaga ako milk drinker kahit nung bata pa ako kasi lactose intolerant ako. Yung gatas daw ng kambing hypoallergenic. So pwede daw ito, perfect daw ito sa mga lactose intolerant katulad ko. Ay, masarap. Walang lansa. Uy, mauubos ko to. Wala siyang sawa factor. Actually, hindi ako mahilig sa gatas, pero this one, I can drink this. Sarap. Bukod sa fresh milk, marami pang produktong matitikman mula sa gatas ng kambing gaya na lang ng feta cheese at cream cheese. At kumpara doon sa cow's milk, ang gatas daw ng kambing ay hypoallergenic. Wow, ang sarap! Ang sarap nito It's so creamy! Wow! This is really good. Very creamy. Suwabing-suwabe yung lasa, ang sarap. At ito naman, feta cheese made of goat milk. Ang sasal ng lasa. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung olive oil. Lasang-lasa mo yung cheese. Wow! Ang galing Parehong masarap. Feta cheese or this cream cheese na gawa sa goat milk. I love it. Sarap. Sarap nito. Mapaparami ako ng pandesal dito